Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Purihin po ang Diyos mga kapatid. Sa umaga pong ito, ipagpapatuloy po natin ang nasimulan nating series tungkol po sa Leaving Your Baggage Behind, Part 3 na po tayo. Yung unang dalawang part po na ating ginawa sa nakalipas na 2 araw ay may kinalaman po sa forgiveness. Ngayon naman pong araw na ito, ang atin pong iiwanan at something that we need to leave behind is the baggage of guilt. So alam po natin, kagaya po ng atin pong pinag-aaralan sa nakalipas na 2 araw when Jesus sent out His disciples in the book of Matthew chapter 10 verse 10, ang sabi po, don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality because those who work deserves to be fed. So, dito po ipinakikita na God has an amazing journey planned for you and for me. But in order for you to experience the goodness of that planned journey, you got to let go of some baggages and we need to travel light. Ano po? Madalas po pag nagbibiyahe ako yung domestic from Manitoba, papunta po ng Vancouver, papunta po ng Alberta, most of the time hindi na po naman ako nagdadala ng malaking bagahe. Hand carry lang most of the time. At yung hand carry, ang laman po noon 2, 3 pamalit na damit at yung enough for my trip. Minsan po 2 araw lang naman ang trip o minsan 3. So that is traveling light, yung mga walang masyadong bitbitin. There was a time nga po na bumiyahe ako sa papuntang Alberta. Ang dala ko lang po sa bagahe ay isang bagaheng pandesal. Kasi po mga kapatiran natin sa Calgary ay hindi masyado nakakatikim ng Pinoy pandesal, kaya po yun ang bitbit ko, pandesal. Parang it doesn't make sense na pandesal yung dalahin mo instead of bringing some personal things. Pero mga kapatid, dito po sa talata, pinaalala po ng Panginoong Hesukristo
sa mga alagad na I have a destination for you, and the purpose of my mission for you is to preach the gospel. And as you preach the gospel, and as you do the ministry that I entrusted you, I will provide for you. No, just go, just be obedient, and I will do my part as you do yours. So sa buhay po natin mga kapatid, importante po na merong mga bagay na iwanan para po mabilis tayo makarating sa pupuntahan. Amen? At sa umaga pong ito, ang isa sa baggage o isa sa bag na kailangan nating iwanan is the bag of guilt. Hindi ko po alam how you define guilt, at ito po ay hindi po masyadong maraming subject or rather hindi masyadong maraming article ang makikita ninyo sa Google when you search about guilt. Pero sa umaga pong ito, pipilitin po nating pag-aralan at ano ba ito. Minsan po kasi ay maraming misinterpretation o maling pangunawa tungkol sa guilt. Sa Encarta, ito po yung Bible Dictionary, sinearch ko po yung ibig sabihin ng salitang guilt. And Encarta defines it like this. Sabi po ng Bible Dictionary na Encarta, it is an awareness of having done wrong or committed a crime accompanied by feelings of shame and regret. Yun po yung guilt. Ito daw po yung pagkaunawa na nakagawa ka ng isang bagay na mali o nakagawa ng isang krimen na may kasamang damdamin ng hiya at pagsisisi. So that is guilt. Ito siguro yung mga pagkakataon na alam mong meron kang nilabag na isang kautusan, meron kang nilabag na isang batas, at nung nagawa mo na ang bagay na ito, yun ngayon ang darating sa puso mo, yung feeling na yon, that is the feeling of guilt. It accompanies a feeling of shame and regret. Alam niyo po mga kapatid, guilt is an objective fact. In reality is, if we break a law or if we fail to fulfill the requirements of the law, we are guilty. Whether we realize it or acknowledge it or not. We are legally guilty even if we are never found out by the law or even if we are not caught. Minsan nakala natin yung mga nahuhuli lang ang guilty. O guilty ka dahil nahuli. No mga kapatid, madalas kung sino yung hindi pa nga nabubuking, sila yung guilty. At sila yung mga nagtatago ng mga skeleton sa kanilang closet because of the guilt that they have in their heart. This objective guilt is true in respect to the legal justice system of the land. And it is also true in respect to God's law, at sa batas ng Diyos o sa batas man ng tao, totoo po ito. Kung may nagawa man tayong kamalian sa batas ng tao at nagbigay ng guilt, it is also the same sa batas ng Diyos. It is objective legal guilt that is true guilt. Meron po kasing dalawang klase ng guilt Mamaya pag-aaralan po natin. Sa verse 10 po ng Book of Psalms chapter 32, mababasa po natin doon ang talatang sabi po, many are the sorrows of the wicked. Many are the sorrows of the wicked. Ano pong ibig sabihin nito? Marami raw kapighatian ang mga makasalanan. Ang question, why does the wicked have many sorrows? The answer is very simple. Every time we disobey God's law, we bring misery upon ourselves. Sin brings all kinds of pain. It brings sorrow into our hearts. And the more we sin over the years, the more we deal with the consequences of sin. Nagpa-pile up po ito. Ang tawag doon the more sins we committed, the more law we disobeyed, tambak ng tambak ito, nagpa-filing up hanggang sa sobrang dami na. And the guilt in our hearts will torment us. Well, guilt has two forms. There is that what we call the wrong guilt and the right guilt.
Ano yung wrong guilt? No, ito, maganda pag-aralan po ito. Baka ngayon lang po ito narinig. Yung wrong guilt, it is a tool of the enemy, the tool of the devil, to keep us confined to our mistakes and defined by our past. When we carry guilt with us, it makes us depressed. It makes us angry. And it makes us feel lonely. Ito yung guilt na taglay-taglay natin, pero negatively natin to hinandle. Ang epekto po talaga ng guilt ay yung pagkaalam mo na ikay nagkamali. Yung pagkaalam mo na ikay nagkasala. Ngayon, pagdating doon sa damdamin na yun, dalawang klase ang pwedeng maging epekto nito. We deal with it wrongly or we deal with it positively. The right way or the wrong way. Yung wrong way on dealing guilt is to keep it for ourselves and making ourselves confined to our mistakes and defined by our past. Kapag dala-dala po natin itong guilt na ito, it makes us depressed. Now, puntahan natin na isang example nito sa Bible. Maganda example nito, yung prodigal son. Ano po nangyari doon sa prodigal son? Kinuha po yung kanyang mga ari-arian, yung mana ng ibang bayan, inubos po yung kanyang minana sa kanyang tatay. At inubos po niya ito sa lahat ng kasiyahang naisip niya. Yun po yung paglalarawan ng Bible. At nung naubos na po ang lahat ng ito, eto na ngayon. Dumating yung pagkakataon na naghirap siya. During the time na naghihirap siya, doon lang po niya na-realize, I have done and committed the greatest mistakes. Nagkamali ako. At doon sa kalagayang yon, guilt sets in. Now, yung wrong way to deal with that ay ang magmalaki. Yun pong manindigan na kahit siya mali, hindi, I will just take this because this is the consequences of my wrongdoing. I deserve this. Hindi karapat-dapat na humingi ako ng tawad dahil hindi karapat-dapat na ako'y patawarin. Yun po yung improper way of dealing with guilt. Kaya ano mangyayari doon? Paparusahan ka ng guilt na ito habang buhay kang masasadlak sa kahirapan sa pagpapakain ng baboy at pang-aagaw ng pagkain ng baboy. That was the story of the prodigal son. So yung guilt na ito can be dealt improperly. There is an improper way or the wrong way on dealing with this. At maraming mga tao ho ang ganito ngayon. Taglay-taglay yung guilt of the wrongdoing. Hanggang ngayon ay pasan-pasan nila ito. Hindi nila maisuko-suko. Hindi nila magawang humingi ng tawad at bumalik sa kanyang pinagkasalanan para mapatawad. Yeah, maybe the relationship cannot be reconciled again. Maaring hindi na mabalik. O kung ikaw isang lalaking iniwanan mo ang pamilya mo before, tapos ngayon kung kailang mga matatanda na sa kakababalik, maaring hindi na ma-restore yung relationship. Maaring hindi ka na nila patawarin, pero at least ikaw, kung babalik at hihingi ng tawad, hindi ka man patawarin, ikaw ang nakapagpatawad sa sarili mo, na alis mo yung guilt. And kung natanggal yung guilt sa puso mo, kahit hindi ka patawarin, makakapagsimula kang makapamuhay ng bago. Tandaan po ninyo, hanggat pasan-pasan ninyo sa buhay ninyo yung guilt na yon, ng anumang bagay na ginawa mo, wala hong pagtino ang buhay. You will always live in a state of depression, ano po? And you will be blown by it. Ang nais ng Panginoon ay palayain tayo. God wants us to have a life of free from guilt. Jesus wants you to be free from a guilty conscience. Ang sabi nga po ng Hebrews 8:12, there is no condemnation for those who are in Christ. No? Ang sabi ng Panginoon, I will remember your sins no more. Hebrews 8:12. The verdict is in. Jesus declares you are not guilty.
And when you accept His merciful verdict, yung anger, aalis. Yung condemnation, aalis. Yung confidence sa puso mo will grow and your faith will soar high. At yung mga bagay na imposible will become possible when you realize how free you really are. And how can we do that? By letting it go. Katulad ng forgiveness, we need to let it go. Yung guilt na yan, you need to let it go. Kapag ikay pinatawad ng Diyos, pinatawad ka na. Bagamat, meron pa ring guilt, na po, yung guilt na yon, i-release mo sa Diyos, bagamat meron pa ring consequences, tandaan mo, makakalaya ka mula doon sa pag-aalis ng guilt. Naalala nyo si Onesimus. Yung sulat po ni Pablo kay Philemon ay isinulat ni Pablo dahil sa isang purpose. Ito po ay ang i-reconcile yung runaway slave na si Onesimus sa kanyang Panginoon na si Philemon. Kaya sumulat si Pablo kay Philemon, sinasabi niya, itong slave, itong alipin mo na ito, na tumakas sa iyo sa kung anuman dahilan, hindi masyadong nilinaw po doon, ay nakakilala sa Diyos. Ngayong nakakilala na siya sa Panginoon, meron sa kanyang pusong kabigatan dahil alam niyang nagkasala siya sa iyo. Yung conscience niya is full of guilt. Kaya ako ngayon, namamagitan sa inyong dalawa, patawarin mo na siya. Upang siya'y makapamuhay ng malaya at ikaw man ay maging malaya na rin sa iyong pananagutan sa kanya. Isipin po ninyo, kahit na born again na si Onesimus, no? Hindi na wala yung consequences na he is considered to be a runaway slave. Pero ano sabi po, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, no, nang isinuko ni Onesimus yung kanyang kasalanan kay Apostol Pablo, ikinumpisal niya ang kanyang ginawa kay Apostol. Pwede niya itago yun eh. At marami hong tao ngayon na namumuhay sa isang tagong buhay, namumuhay sa pagkukunwari, namumuhay sa mga kasinungalingan, at ito po mga kapatid ang magbibigay pa sa inyo ng matinding guilt because you are not living a life of reality. You are living a false life. Kumusta po tayo ngayon? Ano yung mga bagay na itinatago natin? Mga kasinungalingang pinamumuhay natin. Si Onesimus, pinagtapat niya to kay Pablo at namagitan si Pablo sa pagitan nilang dalawa ni Philemon. At ang sabi po ni Pablo kay Philemon, tanggapin mo siya hindi na bilang alipin kundi isang kapatid kay Kristo. So the proper way and the right way to deal with guilt is believe that the guilt is also a gift from God. I would like to give you an illustration, mga kapatid. We always give our children many instructions, and this instruction most of the time were given para sa kanilang pagbuti. Wala naman po sigurong magulang na bibigyan ng instruction yung anak para mapahamak. Most of the time, it is for their physical safety. Po, kapag ako po aalis ng bahay, ang bilin na bilin ko sa mga anak ko, pag magluluto, check yung kalan. Pag aakyat na't matutulog, minsan po kasi nauna kami mag-asawang aakyat sa kwarto, so may iwanan yung pintuan, meron po kaming alarm system, na po, pinapa-alarm ko sa kanila, pinapa-arm, kailangan iset yung alarm. Kaya bilin na bilin yun, lagi bilin, o lagi isasarapin to, yung mga ganun mga bagay, at yung mga instructions na yon is for their physical safety. Huwag magbubukas ng pinto nang hindi mo na sinisilip kung sino ang nasa labas. At ngayon, huwag magpapasok kung hindi na tatanong muna kung sino sila, anong kailangan. Kasi po dito sa Winnipeg, sorry no, kahit po Canada po ito, dito po meron na lang papasok. Pagpasok, sasaksakin ka na lang, no? Ganon din po rito, magulo po rito. Hindi po lahat ng lugar dito sa Canada ay safe, no? May mga kaguluhan din po rito. At 2 years ago o 3 years ago, may Filipino po rito na pinasok yung bahay, pinagsasaksak po yung Filipino, isang kabataang Filipino. At napakatindi po no? Kaya ayun ang bilin ko, huwag magbubukas ng pintuan.
So, ganun din po sa mga sports. Kaya yung mga anak ko, hindi po yata masyadong, kasi ganun din po ako eh. No po? Yung playing basketball, it is a very physical game. Nung araw, laging bilin ng tatay ko, tigilan yung basketball na yan, mababalian kayo dyan kung ano-ano. Nakatatak sa isipan ko yon. Kaya, ang naging epekto, hindi ako magaling sa basketball. Pero sa isang banda, hindi ako nagalusan, hindi ako nabalian bunga ng basketball. So, ganun din po ako naging mapagpaalala sa mga anak ko. Bumili po ng bisikleta yung panganay ko dahil gusto raw magpapayat. Syempre panganay, kung anong gawin ng panganay, maggagayahan yung pangalawa, pati yung bunso. Nagbilihan din ng bisikleta. So hinayaan namin dahil dito naman po sa Canada, kumpara po sa ating bansang Pilipinas, kumpara doon, mas safe po magbike dito kasi may sariling bike lane. No? Ibig sabihin, sila lang ang dadaan doon. Bike lane nga yun eh. So, kaya safe naman po. Huwag lang hahaluan ng yabang. Huwag lang hahaluan ng mga exhibition na hindi naman kaya. Kaya lagi ako nagre-remind, ingat, huwag magyayabang at kung ano-ano pa. Sang araw, madilim ang panahon, nagpaalam. Magbabike daw. Sabi ko, wag na, masama ang panahon. Medyo kulimlim, hindi good for biking. So mga kapatid, dito pag 18 na anak mo, wala ka na magawa no? Bagamat alam ko na kung pipilitin, baka naman mapilit na wag tumuloy. But then, eto na, haluan ka ng yakap, haluan ka ng paglalambing na, kahinaan ko ho yan no? Ang misis ko, ganun din. Nabola kami sa madaling sabi. Lumakad. Hindi po nagtatagal, siguro po mga 30 minutes, eto na, tumawag. Tumawag yung panganay, sinamahan ng kuya. Tumawag yung panganay ko, wag daw ako mabibigla. No, na-aksidente raw yung pangalawa. Sabi ko, ano nangyari? Ang sabi sa akin, butas ang gums. So, ang una kong pumasok sa isipan ko, bali ang panga, kung ano man. Talaga ho, no? So, tanong ko, nasan kayo? Pinuntahan ko po doon sa lugar. And when I saw my son, si Ruben, hindi po maayalis, nagalit ako kasi yun ang unang papasok sa isip mo Magalit ka kasi nagbilin ka, sinabi mong wag na, and yet ipinagpilitan pa, sermon, pinagalitan. Pero habang isinakay ko na po sa kotse, papunta sa emergency, papunta sa hospital, I gave my son an assurance na I am here for him. I know when I see her eyes, I see the look of guilt in him. The feeling of guilt is enough for him to learn the lesson. Inakap ko siya, inihatid ko sa emergency. May COVID na nung mga panahon na yon, hindi na pwedeng pumasok. Iniwanan siya doon. And I just text him, assuring him na forget about it, at pinatatawad ko siya. Mga kapatid, likewise our Father in heaven gives us His instruction for our spiritual safety. Yet, like ignorant and carefree children, we at times ignore the teaching of the Father. We at times want to do things according to our own estimation and apart from what the Scripture is saying. And when we do this, God in His mercy allows us to feel the pain. Guilt is a gift from God that makes us sensitive to sin. Another word for this is what we commonly use, the word conviction. That is the guilt. Nakagawa ako ng mali sa tatay ko. Nakagawa ako ng mali dahil nilabag ko siya. At itong guilt na ito, if properly handled, will lead to a life of maturity. But if this guilt ay hinandle improperly, it will lead to slavery and defeat. Amen po ba mga kapatid? Now, merong mga impact ang guilt. And here's how guilt negatively impacts your life. Ano yung mga negative impacts ng guilt? Number one, guilt affects you
physically. Ito po yung unang-unang epekto ng guilt eh. Maapektuhan ka physically. Pagkakita ko po sa anak ko, bagsak ang tuka, mukhang kaawa-awa, duguan, no? Hindi makasalita. Physically, ito ang naging epekto kay Rebreb eh. Nakita ko yung hiya, nakita ko yung takot. Ito yung epekto ng guilt. Nung una, hindi ako malapitan, natatakot marahil. Kung po pwede lang, huwag kami magkita ng mukhaan, natatakot marahil. At take note mga kapatid, the feeling of guilt will affect you physically. It can weigh you down. It is a gateway to regret. Both emotions start to weigh you down over time when not properly addressed. Kaya napaka-importante na ang bagay na ito'y ma-deal dahil kung tatagal, pahihirapan ka nito physically. Pwede itong magbunga ng takot, ng alienation, ng kawalang gana sa buhay. And if you don't immediately confront your guilt, it piles on. Dadagdag ito ng dadagdag, dadami ng dadami, and it can physically make you sick. Not only that, it negatively impacts your life's decision. Yung iba, nagmumukmuk na lang. Yung iba, ayaw na magpatuloy. Apektado ang pagkain, apektado ang pananaw sa buhay, and slowly deteriorate your life over time. Kaya ako, knowing that this will affect my son, I gave him the assurance, anak, mahal kita. Huwag mong problemahin yan. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Yan lang ang tama mo. At hindi ka totally nabalda dahil sa pangyayaring yan. At inassure ko siya na sa kabila ng pangyayaring pagsuway na paulit-ulit kong sinabing huwag mong gawin, ay paulit-ulit ko rin sinabing pinapatawad ko siya. At itinanim ko sa kanyang puso na kalimutan na natin ang bagay na ito and start to move on. Apektado tayo physically. Kaya yung mga taong bagsak ang balikat, maraming ganun Yung lagi na lang nakakunot ang noo, yung lagi sambako lang muka, yung parang pasan ng daigdig physically. It can wear you down. And minsan ito'y bunga ng guilt. Yung 30 anyos pa lang, mukhang 60 na itsura. Minsan po, kung uugatin ninyo, ang dahilan niyan ay guilt. Marami kasing itinatago. Alam niyo po ba mga kapatid, yung ating brain, yung ating isipan can only handle certain things. Hindi po natin kayang magtago ng maraming kasinungalingan. Lilitaw at lilitaw ito. No? Kaya, pag ang tao daw sinungaling, kailangan magaling ang memorya mo Dahil ikaw mismo, malilito ka sa mga kasinungalingan mo. At sa bibig mo, lalabas din ang katotohanan. So mga kapatid, ito yung isang epekto ng guilt. Guilt affects you physically. Second, guilt impedes success. Ang dahilan madalas kung bakit ayaw nating sumubok ng mga bagay-bagay na bago ay bunga ng guilt. Ano ang dahilan? Bakit di natin naabot yung mga pangarap natin sa buhay? Bakit tayo nandito sa kalagayang ito? It is because of the guilt. Naalala po, balikan natin uli yung prodigal son. Ano po ang nangyari sa kanya? Naapektuhan po ng kanyang guilt ang kanyang physical na kalagayan. Siguro payat na siya. Kung ilalarawan po ng Bible, makatapos niyang magliwaliw, maubos ang lahat ng kanyang ari-arian sa ibang klaseng pamumuhay, sa isang waldas na pamumuhay, dumating siya sa kalagayang pumasok siya bilang tagapagpakain ng baboy. At ito pong pagpapakain ng baboy na ito ay paglalarawan ng isang mababang uri ng buhay. At mabigat po nito, dati nakikisalo siya sa baboy sa pagkain nito. Pero kalaunan, kahit pagkain sa baboy, wala nang magbigay. Imagine niyo po, physically, ano itsura niya? Kung wala kang pangkain, di panligo, wala. Ni panghilamos, wala. Sabon, wala. Damit, wala. Ano itsura niya? It affects him physically and it impedes his success.
Dati po, siya ang naglilibre dahil marami siyang pera. Marami siyang pera, siya po ang bida. Ngayon po, ano na ang kalagayan niya? And that guilt can impede success if deal improperly. Pangatlo, guilt makes you punish yourself. Alalahanin natin uli ang prodigal. Sobrang hirap na nangyari sa kanya. Yung bunga ng kanyang kasalanan, guilty ang verdict. Pero may solusyon naman di po ba? May solusyon kung madidilang properly. Naandun siya sa sitwasyon na nagpapakain siya ng baboy. Sobrang hirap ng kalagayan. Nakakahiyang kalagayan. Pinaparusahan niya ang kanyang sarili dahil ang kanyang pananaw, deserving ako dito I deserve this. Hindi na ako pwedeng bumalik sa tatay ko. Nakakahiya nang bumalik. Hindi na ako pwedeng bumalik sa tatay ko dahil mali ang ginawa ko sa kanya. Kinuha ko na ang lahat ng bagay na para sa akin. Wala na akong babalikan. At ito po ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi maka-move on. Kapatid po ng guilt yung pride. Narinig ko po si Tony Gonzaga nung isang araw. Medyo bastos pero sa bibig niya po narinig to Sabi po, yan daw pong pride parang panty. Kapag hindi ibinaba, walang mangyayari. Pero wala pong kabastusan, walang halong kabastusan po. Pero ganun nga po yun. Kung ikaw babae at pananatiliin mong sacred yung sexualidad, huwag kang magbababa ng panty. O kung lalaki, huwag kang magbababa ng brief. Walang mangyayari. Pero ganun din sa pride daw. Yun daw pride, hanggat hindi ibinababa, walang mangyayari. Po. Ba't nabanggit ko pa yung analogy na yun? Naisip ko lang Pero ang point ko po rito mga kapatid, patuloy nating paparusahan ang ating mga sarili if guilt will not be handled properly. If we will dwell on the negative impact of guilt. Kaya habang nandun siya sa matinding paghihirap na yon, naisip niya may solusyon naman Tama na, naparusahan ko ang sarili ko. It is not worthy to punish myself. Naisip niya sa bahay ng tatay ko may mga katulong. At kumakain sila doon. Babalik ako. At hindi na parang anak, hindi na bilang anak, kundi bilang isang katulong. Kasi kung magiging katulong ako, okay yun, kakain ako, hindi na parusa sa aking sarili. Kita niyo po ang epekto ng guilt. Ang epekto ng guilt, kahit na nga po anong sabihin natin, ay parusa pa rin sa kanyang sarili. Dahil hindi na niya kayang i-restore yung dating siya. Ang magre-restore nun ay somebody. If you are guilty, you cannot restore yourself. The prodigal cannot restore himself. Pwede niyang baguhin yung kanyang kalagayan, pero doon pa rin sa kalagayang mababa. From pagiging, sa pagiging pulubi, tagapagpakain ng baboy, angat lang siya ng konti sa pagiging katulong. And that is the ultimate limit that he can do for himself. Pero pakikipagsapalaran pa ito. Kaya yung mga guilty, ganun na ng dandamin talagang hindi uunlad You will keep on punishing yourself unless somebody change your situation. In regards to the prodigal son, good thing he has a good father. Amen? Pangapat, guilt changes your personality. If we deal with guilt negatively, katulad ng alibugang anak, gagawing miserable nito ang ating buhay. But if we deal with it positively, and we repent, mababalik at mare-restore ang broken relationship. Di po ba mula sa pagiging anak, ano po nangyari? Naging rebelde, naging tagapagpakain ng baboy, at sa pagiging tagapagpakain ng baboy, naging pulubi. Pero nung na-deal po niya ang guilt na ito, at sinabi niya na babalik ako sa aking tatay, kahit hindi na anak kundi katulong,
makita po natin, yung desisyon na yon ay nagbigay ng positive result. Tinuring ho siya uli bilang anak. Ano po? Tandaan po ninyo, guilt changes your personality. It is either it changes you from the better or for bitter. Yung guilt na meron ka, mga kapatid, pwedeng itulakan yan para sa pagsisisi at sa pagbabagong buhay. Dahil gaya ng binanggit ko, if we can only deal with it properly, magiging parang biyaya ito ng Diyos para paalalahanan tayo. But if we cannot deal with it properly, katulad ng alibughang anak, mananatili ka sa kalagayang tagapagpakain ng baboy. Panlima, guilt ruins your life. Everyone makes mistakes, right? Despite our best intention, nobody makes it through life without harming someone. Makakagawa tayo ng mali, makakapagsalita tayo ng masakit, makakapagsinungaling tayo, may makukuha tayong hindi atin, maaaring tumingin tayo na may pagnanasa sa iba o anumang uri ng kamalian. Huwag nating dagdagan pa ang kamalian at kasalanan sa pamamagitan ng pananatili doon at ang pamumuhay na patuloy sa kasalanan. It will pile up. At mamumuhay ka na pasan-pasan ang baggage na yan ng guilt. And it will ruin your life entirely. So mga kapatid, kung ikaw ngayon ay nandun sa kalagayan na alam mo na ikaw ay nagkamali, nagkasala, ang importanteng gawin, tanggapin na tayo'y nagkamali at nagkasala. At humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Kahapon pinag-aralan natin yung forgiveness. Mga kapatid, di ba ang hirap magpatawad? Pero minsan hindi lang naman yun ang problema eh. Hindi lang yun ang mahirap. Hindi lang mahirap ang magpatawad. Mahirap din ang humingi ng tawad. Kaya po tayo nagiging punong-puno ng guilt. Kasi itinatago natin ang kasalanan, ikinukubli natin ito, at kung atin ang nadiskubre, ayaw naman nating ihingi ng tawad. At hanggat ganoon, your life will be ruined by your own guilt. Amen? So mga kapatid, sana po sa araw na ito, sa lakbayin ng buhay, sa biyahe na tinatakbo ng ating mga personal na buhay, kung ano man yung mga nasa puso mo ngayon, suko na natin yan sa Diyos. Ihingi na natin yan ng tawad sa Kanya. At palayain natin ang ating mga sarili sa mabigat na bag of guilt. Kapag wala na po yung unforgiveness, kapag wala na po yung guilt, it will be an awesome journey. Amen? Magaang ito na paglalakbay. Ngayon, kung sa tingin niyo mabigat pa, ano pa kaya ang nasa baggage? Bukas po, tingnan natin kung ano pa yung pwede nating tanggalin para mas magaang ang biyahe ng ating mga buhay. Tayo po'y dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa araw na ito, sa muli pagpapaalala sa amin na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ang maglakbay sa buhay na ito nang walang masyadong pasan, nang walang mga bagay na nagpapabigat. And thank you, Lord, for explaining to us the consequences of having guilt in our life and teaching us on how to deal with guilt properly. Marami pong salamat sa iyong mga pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, sa aking mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapagaling na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa, sa paghipo mo po sa amin pong mga pangangailangan, at sa patuloy pong wisdom sa mga pagpapasya ng aming mga buhay. Lagi po namin idinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga may karamdaman kong kapatid. Kilala mo po sila.
Higit sa lahat, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan. At sa oras na ito, we would like to pray for them. We know that cancer is not a death sentence because you are there. We know that COVID is not a death sentence because you are God. And we know whatever situation we may be in right now, you are with us. Samahan mo po kami, Panginoon, sa mga pangangailangan namin. Ikaw po yung mag-provide kung ano man yung mga kulang sa buhay namin. At minsan pa patunayan mo na ang lahat ng iyong biyaya ay sapat. Tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na nanonood ngayon, saan mang parte sila ng mundo, anuman ang kanilang kalagayan. Ikaw po ang aming sandigan. Ama, kilala mo po ang aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kapatid na nanonood ngayon. Wala po kaming kapangyarihang pilipitin ang kamay mo at pasunurin ka sa gusto namin. You are a sovereign God and you control and knows everything. Ikaw po ang bahala. At ang salitang ikaw ang bahala ay hindi kawalang pag-asa, kundi buong-buong pananampalataya na dahil ikaw ang bahala, lahat ng bagay ay gagawin mo para sa kabutihan ng iyong mga anak. Maraming salamat. Ito po ang aming samo, ang aming dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning everyone. At maraming pong salamat sa inyo sa umagang ito sa panonood. Kasama po natin si kapatid na OG Ramos, si Kuya Danny at si Ate Christy Paredes. Kuya Danny, mahal ka namin, magpagaling ka at makikita tayo. Ikaw ay pagkalooban nawa ng Diyos ng iba yung kalakasan. Pastor Harold Barcenas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Raquel Villanueva, ang Diyos ang sumama sa inyo. Kuya Larry Montillano, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ate Norma, Kumaring Norma Luarca, magandang araw po. Kay Daryl at kay Marjorie Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Joseph and Maan at kay Samira, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Len Quezon, Len at kay Gary, sa mga bata. Kay Ate Ellen Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Vanji Aliliran, kay Atenelia Fernandez. Good morning, Atenelia. Umabot si Atenelia. Sabi niya, hindi siya nakakaabot ng live eh. Welcome po, Kuya Rene Fernandez. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Kapatid na Rodrigo Toledo, magandang araw po sa inyo. First time ko po kayong narinig at nakita pala sa Tinig ng Pag-asa. Welcome po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Esther Paredes at kay Kuya Rene Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong sambahayan. Magandang araw po. Kapatid na Neneng Sintos, magandang araw po sa inyo. Patuloy pong pagpalain kayo at ang inyong anak at ang inyong apo. Kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw din po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Natutuwa po ako, may mga bagong pangalan po tayong nakikita sa Tinig ng Pag-asa. Kung bago lang po kayo, click nyo po yung Tinig ng Pag-asa. Join po kayo pala sa Tinig ng Pag-asa. At ganoon din po sa Ruel Camia, add nyo po ako as friend para regularly makita nyo po kung nakalive ang inyong lingkod. Ganon din po kay Tina Saludaga, kay Ate Mirna Narciso, kay Mary Rose Miranda. Mary Rose, magandang araw kapatid. Kay Mary B. Frias, magandang araw. Kay Ate Laila Lontok, Ate Laila, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Febay Santos, magandang araw. Kay Debbie Bernabe, Debbie, pagpalain ka ng Panginoon. At kay Ate Bids Tabing, Ate Bids, magandang araw po. Kay Ai Advincula at kay Eric, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Henry de la Cruz, kay kapatid na Olive Andamo, magandang araw po. Kapatid na Esti Demetilio, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kay paring Benji San Gabriel, ayan, Benji, magandang araw. Ganon din po kay Kuya Rodante Kerubin, kay Ate Marieta Escupin, kay Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw po sa inyo. Kay Nanay Belen Olaes, kay Ate Nona Satingin, kay Marie Visto, kay Ana Marie Visto, yan, magandang araw kapatid. Ganon din po kay Ate Agi Victa, kay
Nanay Elong Santarin. Ayan, kay Pastor Raymond Makatumpag. Ayan. Mga kapatid, pagkatapos po nito, 9 a.m. dito sa amin, 8 a.m. po yon doon sa Calgary, ay Tinig ng Pag-ibig ni Pastor Raymond. Lipat po kayo roon pagkatapos dito. Ayan, kay Risa Angustia, magandang araw. Asawa po ito ni Pastor Ernie Angustia. Si Pastor Ernie po ay taga Dasmariñas Unida. Meron din po siyang live broadcast sa Facebook. So ito po yata gabi yata doon sa kanila. So panoorin niyo po rin yon, yung pamamahayag po ni Pastor Ernie Angustia. Mabe-bless po kayo sa kanyang mga mensahe. Ganon din po kay Kuya Eric Maines, magandang araw po sa inyo. Nanay Hilda Mendoza, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Ate Evelyn Cameros, Ate Evelyn, magandang araw po. Kay Ate Echi Bartolome, ayan, so sabi ni Echi, 103 viewers daw tayo ngayon. So nakakalampas po tayo ng 100 mark. Ayan, si Joseph at si Maan Samira, at si Samira. Ayan, kapitbahay ko po itong mga kapatid na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si kapatid na Elizabeth Ernie, Ate Esther Bautista, magandang araw po Ate Esther. Dalangin ko po ang inyong patuloy na kagalingan. Ayan. Si Nanay Paz Perez, magandang araw din po sa inyo. Si Lily Camialu Bunso, magandang araw. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Si Berna Causaren, magandang araw kapatid. Ayan, si Alvin at saka si Ate Virgie Darapisa, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Si Ate Nelia Ramos, Ate Nel, magandang araw po. Si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Bel Geslani, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Si kapatid na Darren at si Marlet Sakdalan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sino pa ba? Si Ate LV at si Kuya Dol Paredes, magandang araw po sa inyo. Si Kuya Reynaldo Bautista Gonzales, magandang araw po. Ayan, si kapatid na Ray Alcantara po pala ay member din sa Sipat Unida. Magandang araw po kapatid na Ray Alcantara. Ate Rosy Cecilia, magandang araw po sa inyo. Si Rodrigo Toledo po ay asawa naman ni Ate Merly Toledo. Manugang po ni Ate Ason. Si Rodrigo. Yung palang Merly at saka si Rodrigo ay mga pinsan ko. Dahil si Ate Ason ay tiyahin ko, si Inang Moheng ay lola ko. Ayan. Si Inang Moheng, si Inang Ilang, si Inang Engay, si sino pa ba? Batong, Kunching, Idyo, baka may nakalimutan ako, Batong, Idyo, 8 magkakapatid yun mga tanda ko po yung mga lolo po namin yun. Ayun, so yun po, pagpalain po kayo ng Panginoon. 5 a.m. po sa Pilipinas, yung pong pamamahayag ni Pastor Ernie Angustia. Yan, panoorin niyo po dyan. Eddie Eduardo Santos, Eddie Santos, magandang araw. At kapatid na Mary Rose Miranda. Yan, so natutuwa po ako, may mga nadidiscovery po ako mga kamag-anak na po sa Tinig ng Pag-asa. Salamat po sa Panginoon at kayo po ay nakakasubaybay. And I hope nagiging pakinabang po ito sa inyo. Kagabi po ay prayer meeting. Kung gusto niyo pong panoorin yung naging kaganapan, alam niyo maganda rin yung mensahe kagabi. Nabibless po ako doon sa mensahe ng salita ng Diyos kagabi. Nakapost din po yan ngayon dyan sa Facebook, sa timeline ng inyong lingkod at sa Tinig ng Pag-asa. Ayun, sabi ng kapatid kong si Len Juan, no? Meron pa akong Juan Paredes, Batong Paredes, yan po yung mga magkakapatid. Idyo, no? Ilang, Oleng, Engay, Moheng, Konching. Yan yung aking lola. Yung 8 po yung magkakapatid na yan, di ba? Ng mga Paredes. Kaya may dugo po akong Paredes kasi po yung nanay ng tatay ko ay Paredes. Ayan. Kaya yung mga Paredes dyan, mga kamag-anak ko po sa Anabu, sa Imus. Ayan. Ang tatay ko po ay Kamya sa Itang Gabino. Yung po yung Gabinong Hari na narinig niyo po kahapon.
Yung Gabinong Hari, ng aking lola. Kapatid po naman siya ng Dencia, ng Tomas, ng Joaquin. Ayun, yung Gabino. Yun. Ewan ko po, meron pa ho yata meron pa isa. Hindi ko masyadong kilala yung sa side ng tatay ko. Sa nanay ko naman po, ako po'y Kalitis. Sa nanay ko, ang asawa po, ang lolo ko po ay yung Pedrong Buhangin, Pedro Kalitis. Ayan. Sabi ni Ernel, galing siya sa Moheng. O Ernel, alam ko yan, galing nga sa Moheng. Yung Moheng, ang anak naman noon ay, yan nga, mga advincula, sina Kakang Matias. Ayan. Marami yun marami magkakapatid. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At sabi ko nga, yung lahi lang namin sa Paredes, naku, isang malaking kongregasyon na po yan sa Pilipinas. At natutuwa naman po ako, marami pong mga mananampalataya doon po sa pamilya Paredes. Ano po? Yung pamilya Camia, hindi ho masyado. No? Pero sa pamilya Paredes, doon po maraming mananampalataya. Sa Kalitis naman, may marami rin pong mga mananampalatayang Kalitis. Ayan. So, purihin po ang Panginoon at yung pong lahi po ng tatay ko at lahi ng nanay ko, talagang naimulat po kami sa pananampalatayang Kristiyano. So, yun po. So, ngayon po ay Thursday na, sabi ng misis ko, parang kailan lang Monday. Kasi po every Monday nahihirapan po siyang pumasok. Absent na naman yun nung Monday Pero sabi ko, parang napakabilis naman, di ba? Monday, ngayon po, Thursday na. Bukas po, Friday. Ayan, so, trabaho na naman, gawaan na naman po ng mensahe para sa Sunday. And I hope, mga kapatid, bukas po, makakasama rin namin kayo. Bukas lang po namin susubukan yung online simbang gabi via Zoom. No, kaya kung interesado po kayo, bukas po ng gabi, 7:30, o mamaya pong gabi yun, rather, dito. Hindi, Thursday pa lang po pala. Bukas nga po ng gabi. Naipost ko na po ito sa Facebook. Zoom pray, Zoom simbang gabi. So, pwede po kayo na mag-join kung interesado po kayo. Ayan, sabi ni Atinelia Fernandez, ay best friend niya si Kuya Tongge. Si Kuya Tongge, Meliton Camia. Tawag po namin dyan Kuya Bonjing nung araw, no? Pinsang buo po yan ng tatay ko. Ang tatay po nila ay yung Tomas Camia. Ayan. Classmate daw po ni Atinelia, si Kuya Tongge, si Melitongge, na nasa Amerika po ngayon. Ayan. So, mga kapatid, again, maraming salamat. Thank you for watching, and please always share the video para dumami pa tayo ng dumami. Ano po? At nakakatuwa po na marami po tayong tagapakinig at marami nakikinabang ng salita ng Diyos tuwing umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Alam niyo po, na-inspire ako lalo na mag-aral, magbulay-bulay ng salita ng Diyos at maibahagi sa inyo yung mga personal kong devotion at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Magandang umaga, Pastor MJ Velasquez. Ang pagpapala ng Diyos ang sumaiyo. So again, maraming salamat, mga kapatid. Yan, pababa na po ng pababa yung ating viewers. Bukas po muli, magkita-kita tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.